Good afternoon mga kalahing Pilipino. Good afternoon. Once again, nandito na naman si Kalahing Saban, the national commentarist. Kaya dito na naman tayo mga kalahi ko, mga kalahing Pilipino. Sana magandang araw nyo ngayon. At ako naman ay laging magandang araw dahil nakakaraos sa lahat ng pangailangan dahil sa ating Panginoong Diyos. Ngayon mga kalahi, nais nating talakayin ang patungkol po sa pagrarally doon po sa EDSA. No? Talakayin natin ito dahil ewan ko, talagang may mga tao talagang gusto ng gulo. No? Nang nag-i-invite ng mga tao para umatin sa tinatawag na rally, no? Doon po sa EDSA. Kasi parang nanawagan sila na resign BBM, resign BBM, resign BBM, no? But bago po mga kalahi, hindi ko kalimutan talaga na sana i-subscribe naman ninyo itong munting channel. Napakaliit talagang channel. Ilan pa talaga ang nag-subscribe. Kaya pag mapanood ninyo ang vlog ko, kung baguhan kang nakapanood, sana hindi mo kalimutan na mag-subscribe. Dahil para din masaya akong magpatuloy sa ganitong gawain. Okay, mga kalahing Pilipino. Okay, now, dito tayo sa talakayan natin. Yung mga nangyari doon sa EDSA, kasi lumalabas talaga na nagkagulo. Ito pa palang mga police and PMP, mayroon pa pala silang mga assets, mayroon pa pala silang mga CI, no? Talagang CI no? CI talaga itong nila, rally doon sa EDSA. Napag-alaman na ang mga umatin doon ay hinakot pa pala, no? May bayan pa pala na ang pangako ay 500 yata. But ito po 3 araw yan. Tapos sabi nila sa ibang vlogger wala namang papre na pagkain. So pinapangakuhan sila ng tawag daw 500 daw. Ngunit nang natapos na yata ang 3 days, no, siningilan sila. Doon lagi mayroon talaga mga kalahi ng mga lista. 200 na pala ang kanilang natanggap. Kawawa pa. So ito po napakapangit na imahe nito dahil pag totoo kang supporter, no, mula sa kaloob-looban mong puso, yung pag-support mo sa Duterte, no, pag talagang totoo kang loyalist, DDS loyalist, hindi na kailangan na susuhulan ka pa. Kusa ang dao'y pumunta dyan para ipakita ang talagang todo support. Hindi na kailangan bayaran pa. Ngayon, hindi nila alam na ang mga kinuha pa pala, ang nasama dyan sa rally na yan, assets pa pala ng mga police o assets pa pala ng PNP. Kaya sila nalaman yung mga nila, no, yung mudo nila, modus. Kaya yan no, ito po'y gawain na kumbaga iniimbita mo ang tao against sa administrasyon para magkagulo. Ano bang objective? Ano bang layunin mo? Ano bang nagawa sa ating administrasyon? Ano bang nagawa sa isang presidente na ganyan ninyo? Wala naman. Wala kang nabalitaan na itong nakaupo na presidente na si Bongbong Marcos, na siya po'y pumapatay, siya po'y maraming case, at siya po'y nagpapasok ng mga droga from Chinese national.
Di ba? Bakit ninyo ganyanin? Na nakita natin ang ginawa ng isang presidente, si Bongbong Marcos, busy sila sa trabaho. Noong panahon sa kasagsagan ng typhoon na Pipito, typhoon na ano ba yun? Maraming typhoon, sunod-sunod yun doon sa Bicol, sa Cagayan, doon sa part sa Luzon. Maraming nasalanta ng mga malalakas na bagyo. Siya po'y naroon, namimigay ng mga ayuda. No? Yung ayuda na yan, hindi naman araw-araw. Kasi biktima sila eh. Ang iba wala ng bahay. Sila lahat biktima. Dahil walang napupulot sa kanilang mga bagay sa loob ng bahay dahil na sanap ang tubig. Maliban na lang kung nasa ibabaw yung bahay mo, may second floor, third floor, hindi na maabot sa tubig yata yan. Kaya yun ang nangyari. At saka hindi naman yun masama. No? At bakit naman ng ibang tao, lalo na sa mga DDS supporter, DDS loyalist, nagalit? Bakit nagsasayang lang ng namigay ng ayuda? At bakit nyo i-question yan? Biktima yun sa typhoon. Hindi mo kailangan yung pagsabihan na hindi, huwag naman kayong magpahawa. Nahawa ba kayo sa dating presidente? Nahayaan lang mamatay at tao para wala siyang problema. Kaya nga sabi ni former President Duterte, na kaya nga pinapatay niya, ayaw niyang makulong kasi magpapakain para siya. So, ang solusyon ng former president is patayin. Yun ba, nahawa ba kayo ng ganyan? Ugali? Ha? Katulad nitong si Marjen Biloso. No? Siya po'y convicted patungkol sa kaso yung 2.6 na heroin ba yun? Na droga. Nahuli siya doon sa Indonesia. Na dapat siya patayin na, mayroon nang naka-schedule na patayin. Ngunit hindi natuloy. Panahon pa yan ni Noynoy. Kasi parang kinausap yata ni Noynoy ito si Widodo. Oh. Nang pumalit ang former President Rodrigo sa kanyang administration, talagang nagbigay siya ng basbas sa Indonesian President na tugiin nyo na yun si Marjen Biloso dahil nahuli na ang case ay droga. Ipatsugi. Hindi na, wala na yung papatayin na. Nung nagbigay siya ng approval o agreement na pwede nang patayin si Marjen. Kaya lang magagaling itong mga council ni Marjen para napatagal na delay. Now, napalitan ang administration sa former President Rodrigo Duterte. Nang napalitan na ngayon sa taong 2022 election, si PBBM na ang naging presidente ngayon. Yan ang nangyari. Itong kababayan natin na si Marjen Biloso talagang napauwi. Dito na lang magpatuloy sa sentensya niya. Ibig sabihin, dito sa ating bansang Pilipinas, hindi po walay death penalty. Death penalty wala dito. Kaya kulong lang. Ang advantage dyan, na ang kamag-anak ni Marjen Biloso pwede nang makadalaw. Madali na lang. Kaysa doon sa Indonesia, sino bang tumalaw doon? Wala na. Lalo na kung tayo mahirap lang ang pamilya ni Marjen Biloso. Ano nangyari ngayon? Kinausap ni BBM ang presidente, bagong presidente. Kasi napalitan na si Widodo. Kinausap. So, kinausap. So, ano nangyari? Mabubuhay ang ating kababayan si Marjen Biloso, mga kalahi. Yan ang nangyari. Di ba? Kaya huwag kayong magpahawa.
kayong mga Duterte supporters, Duterte loyalist, huwag kayong mapahawa sa attitude ng former president, maliban na lang kung siya ay magsisi na ngayon. No, kung siya ay magsisi at magbago. Pero kung hanggang ngayon, ganon pa rin siya, huwag kayong magpahawa na yung mga nasalanta ng mga dumadaan ng mga typhoons, malalakas, na huwag ninyong no, na hindi, ano ba, kumbaga, kinikriticize ninyo itong, nilait ninyo itong ginagawa sa administrasyon na pinuntahan ng mga nabibiktima sa typhoon. Binigyan ng tulong, binigyan ng ayuda. Huwag kayong ganyan. Maganda yan ang ginawa ng ating presidente. Dahil tao sila, kailangan mabuhay. Tao sila na marunong masaya, marunong ding malungkot. Tao sila na may puso. Masaktan. Kaya ang kailangan nila, kung ikaw ay presidente, kung ikaw ay opisyal ng gobyerno, tulungan siya ang mga nasalanta ng mga kalamidad. Tulungan at huwag mong pagsabihan na masama katulad sa mga loyalist ng DDS. No? No, ngayon, sasabihin ko sa inyo, para sa akin, ito po ang payo ko sa mga DDS supporters, DDS loyalists. No? Huwag na kayong mag-withdraw na kayo sa ginagawa niyo dyan sa EDSA dahil hindi, mulat na ang mga mata ng ating mga kababayang Pilipino, mga kalahing Pilipino, mulat na. No? Napagka-informative na ang ating mundo ngayon because of social media. Marami ng information na narinig bawat isa. Kaya hindi na basta-basta na mabudol ang tao. Para sa akin, alis kayo dyan, uwi kayo sa bahay nyo na mapayapa. Buti ba magdasal kayo doon? No? Wala kayong makukuha dyan. Wala kayong mabenepisyo dyan. No? Baka naman magkasakit lang kayo dyan. Magugutuman kayo. Baka naman itong mga umaatin dyan ay aatakihin ng high blood. Kaya umuwi kayo dyan. Dahil kapag pilitin ninyo na magpatuloy sa ginagawa niyo ngayon, na nag-EDSA people power daw kayo, ilan naman kayong number? Napakakunti lang kayo, hundreds lang kayo . Na ngayon, kung mangyari, kung ang mga loyalist ni Marcos, ni Bongbong Marcos or BBM loyalist, BBM supporters, BBM bloggers, kung magkaisa na mo-declare sila ngayon na magmarcha dyan against sa inyo, hindi ka kayo lalamunin lang sa dami ng mga BBM supporters, BBM loyalist? Ha? Yun ang tanong ko sa inyo. Huwag ninyong pilitin at huwag ninyong piliting hamunin ang mga loyalist ni BBM. Dahil itong loyalist ni BBM, kahit sila po'y mga matatanda na, no? May iba dyan 70 plus, 80 plus, 60 plus, halos mga may edad. 14 million sila. Sila lang yun, ha? Hindi ba kasama itong mga busy sa negosyo, busy sa trabaho? Yun lang nga nakasuot ng pula. 14 million. Huwag ninyong hamunin sila. Baka lalamunin kayo sa dami ng mga BBM loyalist, BBM supporters. Ipakita ko ninyo sa inyo itong video para kayo matauhan at para kayo mahiya naman sa kapal ng mukha nyo. Yung iba dyan, ginawang komisyon, no? Nangungumisyon sa mga tao dyan. Sa halip na 500 ang ibigay, yung pangako 200 na lang. So saan yung 300? Nasa bulsa yata ng mga administrator dyan. Ipakita ko sa inyo itong video sa mga loyalist ni Bongbong o supporters. Tingnan nyo. Ito na nga po at dumagsa na ang ating Perm 24K. Ayan.
14 million, grabe. Talagang sundalo yan si... Talagang bayani. Oo, bayani yan. Kasamahan ng lulo ko yan. Andyan din ang lulo ko eh. Andyan ang lulo ko. Si Vicente Pedroa, andyan. O ano naman ang komento natin? Napanood ba natin yung mga sa Senate ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte? Ala, laro lang yun. Nilalaro lang tayo noon. Ako di ako naniniwala. Laro lang yun, laro. Kasi tinutukan ko yun eh. Pati nga yung pagtatanong ni Jinggoy, inis pa ako. Bakit? Kahit hindi ako kumain, basta tinututukan ko yung mga ganyang Laro lang yun, nilalaro lang yung taong bayan. Yang hirap nga, bilog ng taong bayan, di ba? Alam na eh. Kahit anong laro nyo, gising na kami. Yun. Di ba? Pag gano'n, hindi ko naman pinili. Pero ano masasabi mo doon sa sinabi ni Pangulong Duterte na ang pinaka lang daw na city ay ang Davao, ang pinaka safe at saka safe. Di wow. Andyan yung taga-Davao. Magkukwento. Ay harap na lang. Di wow. Wow. Maraming taga Davao din dito. Marami. Saan yung mga taga Davao? Taga Davao si nanay. Ano doon sa... Mukhang may gusto kang sabihin kanina ka bang Ayan ang taga... Sino ba yung mga rito? Sino yung taga Davao rito? Taas ang kamay. Taga Mindanao mayroon. Taga Mindanao. Yan, Mindanao yan. Yung aming Grabe. Ilang ilang grupo na kayo, nanay? 14M. 14 million. Ganyan po karami ang Kaya firm. hindi sinabihan lahat kasi magulo. Yun lang Grabe, 14 million mga kababayan. Ibig sabihin, ang mga dumalo lang dito ay kakaunti lang. Pero pag pinatawag at lumabas ito, ay lalabas ang 14 million, palagay mo? Oo, kahit nga mga matatandang iikang-ikang na kasama pa Oo nga, Oo nga, may 80 years old dito kanina na wala. Asan yung 8? Oo nga, yung 80 years old dyan. Asan yung 80 years old dyan? Mukhang masipag magpalista yung 84 years old. Biruin nyo, mga kababayan, ganyang kadami. Ito yung ating 84 years old. Talagang masipag na masipag, Oh. Kumanta na kami. Ano gusto nyo kanta? Naririto kami, grupo ng Luneta. Narito na, ngayon si Nanay Imelda. Humaharap sa inyo upang makisa. Yun! Dito ka na. Dito ka. Dali, 1, 2, 3! Kami narito, kami grupo ng Luneta. Narito na, ngayon si Nanay Imelda. Yun! Humaharap sa inyo upang makisa. Sama-sama tayo mga loyalista. Ang ating Pangulo sa samahan, ito ang Renyo La Chica. Huwag tayong bibitaw kay Nanay Imelda. Ang aming firm lang ang nagbibigay sigla sa ating samahan. Si Nanay Imelda, karasa ng bayan. Gali. Marcos pa rin. Biruin nyo, 14 million pala ang grupo nyo na ngayon, Kaya, hindi mawawala si Bongbong. Ay tunay na nagmamahalan. Hindi sa ganito,
pananayayin, huwag pabayaan. Pagsulungan kaunlaran sa kinabukasan, kaya halina sa luneta, magtayo ay magkakaisa. Ito isang isandang kapayapaan, at magmagasagang unawaan. Kaya manalangin, upang tayo ay magtagumpay. Ang ating bayan ay naghihirap, Bongbong Marcos ang kailangan. Yon! Kababayan, ating manimulan, pagpipindoras, mahalan, Bongbong. Kapag nangyay, huwag pabayaan. At kaunlaran sa kinabukasan, kaya halina sa luneta, at tayo ay magkakaisa. Ito'y isang na kapayapaan, at ang mga kaunlawaan. Ang kailangan kung tayo ay magtagumpay. Ang ating bayan ay naghihirap, Bongbong Marcos ang kailangan. Ang ating bayan ay naghihirap, Bongbong Marcos ang kailangan. Marcos pa rin! Ayun, thank you! Thank you sa mga loyalista ha. O, pila na po, pila. Ayan, si nanay, 84 years old, oh. Oh, grabe mga kababayan, biruin nyo, no? 14 million pala itong per mga kababayan, itong grupo na to, no? Ayan, hello sa inyo lahat. Ayan, ganyan po karami mga kababayan, ha? Ang nandito ngayon, kakaunti pa lang daw ito, ang dumalo sa 14 million na firm. O, ayan na. Ang ating, kaway-kaway po tayo mga loyalista. Ayan, kaway-kaway ang mga loyalista nating mga magaganda. Ayan. O, ang dami, oh. Ganyan, karami ang mga loyalista natin. O, hello, hello, hello sa mga loyalista natin dyan. Hello. O, ganyan karami mga kababayan ngayong umagang to, ha. Araw po ng Friday. Ayan, Pitsa Uno, no? Ayan, hello sa mga loyalista natin. Ayan, pila-pila yan. Napakahaba ng pila, mga kababayan. Hello sa lahat ng ating mga kababayan dyan. I-share natin itong ating video mga kababayan. At ito na nga po, at dumagsa na ang ating firm 24K. Ayan, 14 million, grabe. Yan, okay, no? Okay, mga kalahi, no? Yun talaga mga kalahi ang mangyari, no? Kapag magpatuloy kayo nga mag-imbita sa mga tao para hakutin ninyo, para EDSA people power kayo dyan. Yan ang mangyari, lalamunin talaga kayo. Kaya ang gagawin, dapat umuwi nga mapayapa, at dapat maging kaisa kayo sa atin pong gobyerno. Huwag kayong gagawa ng mga masasamang balakin dahil hindi talaga kayo tantanan. Now, dapat ang lahat ng tao'y magkaisa. Nahiwala tayong awayan. Dapat hindi na kailangan mag-away, away pa po tayo dahil mayroon po tayong pinapanigan na previous government and present government. Nasa present po tayo ng gobyerno. Present government po tayo, current government po tayo ngayon. Kaya kung sino mang makaupo, susuportahan natin. Yung nakalipas na yan. No? Nakalipas. No? Na-experience na natin ang mga pangyayari sa nakalipas na administrasyon. Kaya, huwag na kayong maasa pa. Kaya dito na tayo ngayon sa bagong administrasyon, sa pamahalaang ng ating administrasyon ni PBBM. No? Dapat tayo magkaisa na tumawag sa Diyos. Dahil pag ganito ang ugali nating lahat, na mayroon po tayong
pagsisi. Yung mga nakaraan, yung yung idolize natin kung sino yun ang ating kung saan tayo noon, no? Tapos ipaglalaban mo dahil idol mo yun, no? Suportahan natin kung ano man ang ngayon para sa ikabubuti, ikaunlad ng ating bansa. Dahil matagal na tayong hirap. Tapos ginugulo pa ng previous administration. Kaya dito sa salita ng Diyos, may sinabi po dito, kapag gawin ito ng lahat ng mga Pilipino, mga kalahing Pilipino, ganito. Ang sabi sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, ito ang sabi ng Panginoong Diyos, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Yun ang mangyayari, mga kalahing Pilipino. Pag tayo pong mga tao sa bansang Pilipinas tumawag sa pangalan ng Panginoong Diyos, Panginoong Hesus, and then magpakumbaba po ang bawat isa sa atin at tayo po'y manalangin at hanapin ang mukha ng Diyos. Tayo po'y tumalikod sa mga masasamang gawain, masasamang mga gawa. Then, sabi ng Panginoong Diyos, pakinggan ko kayo. Ako'y nakikinig galing sa kalangitan. And then, patatawarin ko kayo sa inyong mga kasalanan and will heal their land. So ang atin pong bansa aayusin, gagamutin ng Diyos. Pag lahat tayo mga kalahing Pilipino magpakumbaba, tumawag sa Diyos. Huwag yung awayan. Hindi kailangang away-awayan dyan dahil idolize niyong politiko. Kung ano ang ngayon gobyerno, administrasyon ni BBM, talagang suportahan natin. Yan ang payo ko sa inyo, mga kalahi kong Pilipino. At sana ganun pa rin. At ako po'y nanghingi na rin ng pabor sa inyo dahil dito na lang po tayo. Sana mag-subscribe kayo sa channel Kalahing Saban Vlog. Kailangan ko yung subscribing nyo at pindutin niyo ang notification bell para updated kayo sa lahat ng video na ina-upload ko. Marami pa tayong pag-usapan sa mundong ito kasama ang salita ng Diyos dahil walang ibang makapag-ayos sa bansa, sa lahat ng bansa sa mundo, Diyos lang, dahil siya ang may-ari sa universo. God is in control the universe. Now, God bless mga kalahing Pilipino. God bless and may God protect you wherever you go.